Gusto mo bang lumapad yung gulong ng Honda Click version 1, version 2, or version 3 mo? Panoorin mo. Pero bago tayo pumunta ng Cabuyao, Laguna ay bumili muna tayo ng RCB Mags, yung SP800 na pang Click 160. Dito pala natin yan nabili sa AMB Motor Shop. Kinabukasan nga ay gumising tayo ng napakaaga para makapaghanda at para makarating na rin tayo na maaga sa Cabuyao, Laguna. Flex ko lang din sa inyo yung balaklava na gamit natin, yung Dry Plus balaklava. Available yan sa ating TikTok shop sa Yellow Basket. Tumigil pala ako saglit kasi nag-uumpugan yung mags. Mali pala yung pagkakatali ko, dapat pala nakatayo. Tagal lang tayo ng konti pero ayos lang yun para safe na din yung mags natin. Mahirap na mabulaga tayo kapag nandun na tayo sa Cabuyao. Dahil taga Taytay Rizal tayo, ang daan natin dito sa C6. Ito kasi yung pinakamabilis na daan kapag pupunta tayo ng South. After C6 ay service road naman yung babaybayin natin hanggang makarating tayo ng Muntinlupa. After Muntinlupa ay dire-diretso na to, babaybayin mo na yung highway ng Laguna. And sa mga nagtatanong kung saan ba ang shop location ni Idol the Modifier, dito lang yan sa St. Joseph Homes 1, Gulot, Cabuyao, Laguna. Pwede nyo siyang i-Waze or Google Maps para mas madali. Pagdating ko nga ay medyo nagulat ako dahil sobrang dami pala nagpapagawa ngayon. Holiday pala, wala akong kaalam-alam. Medyo natagalan nga lang bago tayo makabalik dahil wala tayong pambiling pyesa. Shoutout din pala sa mga tropa natin mekaniko dito na gumagawa. Ito nga pala yung mags na ipapakonvert natin. Kung makikita nyo, medyo malapad to dahil pang Click 160 to. And sa mga nagtatanong kung plug and play daw ba to, hindi po. Dahil kung makikita nyo, nakasalang na siya sa tornohan dahil totornohin to, may mga tatabasin konti para talagang sentro at fit na fit sa Honda Click version 2. At shoutout din pala sa mga bossing natin dito sa vulcanizing. Bumili kasi tayo sa kanila ng gulong. Simulan na din pala tornohin yung mags natin sa harap. And kung makikita nyo, yan, tinatabasan na. And nagkaroon lang din ng konting problema dito sa disc plate natin na 267mm dahil sa liwa yung mga butas nito. Kaya napagdesisyonan namin na lakihan na lang yung butas ng disc plate para maging swak na siya. At ito nga pala yung itsura no, nakakabit na. Medyo malapad din tong mags natin sa harap dahil 2.50 ng sukat nito. Kasize na din ng mags natin na RB8 sa likod. At nang matapos yung mags natin sa harap ay sinimulan na din sukatan itong mags natin sa likod. Ito yung pinakamalapad, 3.50 pala yung sukat nito kaya talaga namang magiging malapad talaga ang gulong natin sa likod. And isa sa reason kung bakit tinutorno yung mags natin dito sa likod ay para magkaroon ng sentruhan. Wala kasing sentruhan yung RCB SP800 kaya ito tinutorno para magkaroon ng sentruhan yung disc plate natin at para for additional safety na din. Matapos nga i-modify yung dalawang mags natin ay sasalpak na yung gulong natin sa harap. 90/80 pala yung sukat ng gulong na ikakabit dito sa harapang mags natin. At dahil tapos na din i-modify yung mags natin sa likod ay kakabitan na din to ng gulong. Sukat pala ng gulong na ikakabit dito ay 120/70 na talagang malapad. Customize din pala ng spacer dito sa unahang mags natin para talagang swak na swak at sentro-sentro yung mags at gulong natin. And sa likod na mags natin ay tamang sukat lang para swak na swak yung kain sa brake pads. Kung plano mo magpa-modify na kagaya sa akin ay mag-message ka lang kay Idol the Modifier or sa akin para mapaschedule na natin yung ipapagawa mo. So paano, hanggang dito na lang muna. Ako nga pala si Pawe. Ingat kayo lagi.